Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At kapatid ko. Tunay nga po na ang Panginoon ay mapagmahal sa atin sapagkat sa gabi ito ay tayo po ay muli magkakasama upang ating pag-aralan ang kanyang salita. Mga kapatid. Kaya sa gabi ito ay ating pag-aralan ang binasaan ng ating kapatid kanina. At kaya din ang nagpapasalamat is Sister Gilip magandang mensahe ng mga kapatid na talagang ang Panginoon ay siyang tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya sa gabi ito mga kapatid ay kung napapansin natin ang panahon ay totoo talaga malapit. At kung nakita nyo sa TV, nagkaroon naman ng lindol sa Turkey at maraming namatay ng mga tao. Kaya napapansin po natin na ang panahon ay talagang nalalapit na. Kaya sa gabi dito na itong pag-aaral po natin yung nalatang binasa ng ating kapatid bago manalangin. Dito po sa Roma 8, talatang 32. Kung kayo po ay nag-iiyain na ipupuksan ninyo at dito sa talatang 8:32, ganito po ang pagkakatabi. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi pinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibigay sa atin na walang kaya ang lahat ng bagay? Tayo po ay ang manalangin. Mapagmahal namin Diyos na nandyan po kayo sa kaitaasan ng mga langit. Sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kami ay muli magkasama-sama upang aming pag-aaralan ng inyong salita. Nawa, gabayan kami sa gabi ito, tulungan ang bawat isa upang aming mapag-aaralan ng inuway ay maunawaan namin. At ito po ay maayos sa pagwakayan at maitanim sa aming mga puso upang sa ganong Panginoon, kami po ay mamana ng pinangabubuhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa gabi ito sa
na walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ito po ay para sa ating lahat, mga kapatid. No? Na ang lahat ng bagay ay ibinigay na hindi niya po ito pinababayaran sa atin. Ibinigay ang lahat ng ating mga pamangailangan. No? Halos ibinigay na lahat. Pati yung kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoon ay ibinigay niya sa atin. Mga kapatid, kung mapapansin po natin, ang matanda nitong kapanahunan, sila po ay nagkasala ng mga kapatid. Nagkasala ang ating matanda nitong kapanahunan. At tubukusan natin ang ating Biblia sa 2 Pedro 2:5 ay ganito po ang pagkakabanggit. Basahin po natin mga kapatid at titignan po natin kung ano ang binanggit dito ng ginawa ng Diyos sa kapanahunan na yun lumang tipan ang binanggit sa Biblia. No? At dito, binanggit dito sa bagong tipan sa 2 Pedro. 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 5. Ganito po ang pagkakabanggit. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat, iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang pitupad. Noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masama. Mapapansin ninyo mga kapatid, hindi pinatawad ng Diyos ang matandang digdig dahil sa kanilang kasalanan. No? At kung paano ang matandang digdig na hindi pinatawad, maliban lang si Noe na kanyang siniklas dahil siya po ang tagapangaral ng katwiran ayon po sa talata kasama ang pito. No, ang pito kasambahayan niya. Kaya noong unang panahon mga kapatid ang daigdig, no, ang masamang tao ay pinadalahan ng abaha at silang lahat ay nagkalamatay dahil sila po ay nagkasala. Maliban lang ni Noe na siya po ang gumawa ng katuwiran, no, ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga kapatid. Kung titingnan mo natin mga kapatid, sa unang bahagi ng kasaysayan ng ating matandang daigdig, no, ay napakaganda ang salita ng Diyos. Maging sa ating kapanahon na ngayon, makikita po natin na talagang walang pintana ang nilikha ng Diyos. Bagaman ito ay binabago ng mga tao, subalit naandun pa rin ang kanyang kagandahan. Kung ating mapapansin, kung tayo ay pupunta sa mga lugar na hindi pa gaano nagagalaw ng tao, makikita po natin ang napakagandang kalagayan o ang mga ginawa ng Diyos talagang napakaganda. Subalit alam niyo po ba na ang tao, ang masamang tao, ang kanilang buhay ay lalong pang pinasama. Kung babasahin po natin sa Genesis 5, ay ganito po ang pagkakabanggit dito sa Genesis 5:5. Ganito po ang pagkakabanggit dito. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Yan. Kaya ang Panginoon ay hindi niya talaga papatawarin ang mga tao nagkasala. No? Nagkasala. Kaya dito makikita natin mga kapatid sa kanyang lumang tipan na sadyang ang Panginoon ay kung talagang ikaw ay talagang ginagawa mo na parati ang masama, siya rin ang gagawa para sa iyo. Kaya yung kapanahon na ngayon ay lahat ng mga tao na masasama na hindi naniwala sa sinasabi ni Noah ay lahat ng kanamatay. Kaya ito mga kapatid ay dahil sa pangyayari ito, sa pamamagitan ni Noe, ay doon po nagsimula
muli na dumami ang tao. At ito nga po si Abraham ay isa sa mga pinili ng Diyos, no? Ang kanyang mga anak, no? Na pinili ng Diyos. At dahil sa kanyang mga anak, ang kanyang binhi, ano mga kapatid, ang kanyang binhi mga kapatid, ay hindi namin tapat sa Diyos. No? Hindi nagtiwala sa Diyos, kaya po ginawa ng Diyos, sila po ay kanyang itinapil. Kaya nga po ang sinasabi dito sa Roma 11:21, ay ganito po ang sinasabi ni Pablo sa kanyang pagkakasulat dito sa Roma 11:21, na ganito po ang pagkakabanggit. Roma 11:21, mga kapatid. Sabi po dito, sapagkat hindi nga tinatawag ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Dalawang bagay po ang binabanggit dito sa talata. Kahit ikaw ay dating sanga, pagkakat gumawa ka ng hindi mabuti sa Diyos, ang sabi dito, hindi ka papatawarin. Kahit dating kapanahunan, no, kapag ikaw ay gumawa ng hindi mabuti sa Diyos, hindi kayo papatawarin. Kaya dito mga kapatid, ito pong talata ito ay pangako at pabala. Bakit mga kapatid? Nung kapanahunan itinakwil ng Diyos ang kanyang sariling bayan. Sa halip ay pinili niya ako at kayo. No? Pinili niya ako at kayo. At dito mga kapatid, na itinakwil ng Diyos o ay itinakwil ng mga Hudyo o hindi niya sinunod ang mga propeta ng Diyos. Ang mga propeta ng Diyos ng mga Hudyo, pati yung kanyang anak, ay hindi niya sinunod, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, kaya itinakwil ang kanyang sariling bayan ng Diyos. Bagaman mga kapatid, bagaman individual sa Israel, no, ang magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid, magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan, ngunit tinanggihan nila ang inaalok ng biyaya ng Diyos para sa kanila. Kaya dito mga kapatid, pinutol ang likas, no, ang sariling sanga na likas, no, kapanahunan. At binigyan ng biyaya at ibinigay ang kanyang biyaya, mga kapatid. At doon po tayo nagkaroon ng pagkakataon upang tayo idugtong. No, pagkamat tayo ay ligaw na sanga ng pagdino, mga kapatid, ay nandun pa at pinagkaroon tayo ng pagkakataon para tayo ay magkaroon dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Idugtong tayo doon sa sanga ng pagdino na pinutol ng Diyos ang kanyang sariling bayan. Tayo po ang doon idinugtong, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa patuloy na natin pagbabasa sa talata 11:22, ay ganito ang pagkakabanggit. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabaksikan ng Diyos. Ang kabaksikan ay nauhulog. Datapos ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalaki ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ikaw man ay puputuin. Makikita po natin ang dalawang bagay na kapag ikaw ay mabuti, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Pero kung ikaw po ay hindi papatuloy at hindi mo kilalanin ang kabutihan ng Diyos, ikaw po ay bibigyan, mapagsik ang Diyos para sa iyo. Kaya ikaw ay puputuloy bilang naman ng buhay ng Panginoon. Kaya dito ba natin mga kapatid mapapansin na ang habag ng Panginoon
binigyan tayo ng biyaya at tayo pinili niya bilang isang bayan. Pagkaman hindi po tayo karapat-dapat, napiliin, subalit, nandun po ang ating pagsisikap na tayo ay mapagila sa kanyang biyaya. Dahil tayo po ay tundong sa kanya sa sanga o sa puno ng mundi mga kapatid. Yung biyaya ng Diyos, doon po tayo nagkaroon ng pag-asa dahil po tayo ay nanampalataya sa kanyang mga kapatid. Kaya mga kapatid, dahilan sa habag ng Diyos sa atin, no? Dahil sa ating habag ng Diyos sa atin, ay tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makalapit doon sa puno ng olivo. Na tayo ay binigyan ng biyaya. Bagamat tayo ng mga hindi mga kapatid, ay bumuo tayo sa Iglesia Kristiyana upang tayo ay kanyang maitaas, no, bilang kanyang mga anak sa pagbuko. Kaya mga kapatid, kung ating babasahin dito sa Roma 11:22 ulit, ay sinabi dito na ang kabutihan ng Diyos, 11:22, na ang kabutihan ng Diyos ay pinakikita na sa atin, no? Pinakita sa atin. Subalit, mga kapatid, ang kanyang kabagsikan, yun po ang napakahirap na mangyayari sa atin pagdating ng kapanahunan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay wag po natin samantalahin, no, ang mga bagay na ito. Sapagkat alam nyo, maging ang mga anghel na nagkasala ay hindi niya pinatawad. Ayon nga po sa Pedro 2:4. Tingnan po natin ito sa Pedro 2:4. Nasabi po dito, 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel na nagkakasala, ang mga iyon, kundi siya ay ginulit sa impyerno at kinulong sa pangahukay ng kadiliman upang ilaan sa pagbubuo. Mga kapatid, kung ang mga anghel na nagkasala ay hindi pinatawad, galit kaya tayo. Pag tayo ay nagkasala, hindi po tayo papatawarin. Pero kung tayo ay nagkasala at lumapit tayo sa Kanya, nandun po ang Kanyang biyaya at tayo papatawarin niya. Ang mga anghel, mga kapatid, ay sinabi dito sa talata, sapagkat nung sila po ay nagkasala, maaaring hindi po sila lumapit sa ating Panginoon. Doon sa langit, kaya po sila inagis dito. At naghihintay lang ng Panginoon na sila ay lumapit upang sila po ay Kanyang patawarin sa balit. Hindi po sila lumapit sa Panginoon. Kaya sila po ay nawala ng panahon. Kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan upang sila po ay ihagis dito sa lupa. Alam ng Diyos at nababasa po ang kanilang mga puso't isipan kung ano po ang laman ng kanilang mga puso. Kaya ang bawat isa sa mga kapatid, alam din ng Panginoon kung tayo pa ay pa tayo nagtitirang kabutihan para sa Kanya. At alam din ng Diyos kung tayo alam din ng Diyos kung tayo ay patuloy na magkakasala. At kapag tayo patuloy na magkakasala, mga kapatid, tanda po natin ang sabi sa talata, tayo po ay makakasama ng ating kaaway na walang iba, kundi ang mga anghel na nagkasala sa ating Panginoon. Dadalhin tayo doon sa pag-uupong pagkakiling sa panahon ng mga kapatid. Kaya, mga kapatid, tayo po ay sa ating kapanahunan habang po tayo ay nakikintay sa ating Panginoon. At habang po tayo nabubuhay, ay kandidato pa rin tayo sa pagtatakbo ng Diyos sa bawat sa atin. No? Kandidato pa rin tayo habang tayo ay nabubuhay sa Diyos. Kandidato pa rin tayo sa pagtatakbo ng Diyos. Pero ito sabihin na tayo hindi mahal ng Diyos.
sabi nga po niyo sa Juan 3:16, kayo na lamang ang pagsundan ng Diyos sa buong sanglibutan ay binigay kayo ng tunaan ko para sino sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak ng Diyos katulad ng buhay na may hanggan. Yun po ang inaano sa atin. At ang sabi nga sa binasa ng ating kapatid, sa Roma 8:32, mga kapatid, ay ang sabi niya, 8:32, ibalikan po natin yung binasa ng ating kapatid, para malaman natin kung ano ba ang pag-ibig mayroon ang Diyos na ibibigay sa atin, mga kapatid. Ang sabi niya, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kaya lahat ng pangako ng Diyos na ibinibigay sa atin, mga kapatid, no, ang lahat ng bagay ibinibigay sa atin ng Diyos. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. No, mga kapatid. Kaya nga, ang Diyos ay hindi pinagkait si Jesus para sa atin. No? Hindi pinagkait si Jesus, no, upang tayo ay mapatawad. Ang kaligtasan ay ito po ay inaalok sa atin na walang bayad. No? Lalo-lalo na po siguro kung may parang ito, baka hindi natin ito kilalanin ng ating Panginoon. Pero inaalok sa atin ng Diyos na itong kanyang inaalok na buhay na walang hanggan ay ito po ay walang bayad. Libre po ito. Kaya ang Diyos ay ang lahat ay nais ng maligtas, mga kapatid. Subalit meron po tayong kalayaan kung sino po ang gustuhin natin. No? Kung sino po ang gustuhin natin. Yung bang inaalok ni Kristo o yung inaalok ng ating kaaway. Kaya dalawang bagay lang po ang ating pupuntahan. Pero ang Diyos, ang kanyang pag-alok sa atin ay nasa puso. Naalam niyo, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay walang kapantay. Dahil ang Diyos, sinasabi ng talata na ang lahat ng bagay ay itinakatalaw sa atin. Kaya, mga kapatid, ito na ang panahon para yung inaalok na pag-ibig ng ating Panginoon ay patuloy po natin gawin na tayo ibigin po natin ng Panginoon. Habang po naghihintay tayo sa Kanya, ay patuloy tayo nakakapit. No, patuloy tayo nakakapit sa Kanyang inaalok na buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ngayon na po ang panahon at nalalapit na ang panahon na kung nakikita natin ang panahon ay talagang hindi na magtatagal, darating na natin Panginoon. At ito po ang ating inaasahan. No? Ito po ang ating inaasahan na pag-asa. Naalam natin ang Panginoon na hindi pa magpaliban sa kanyang inaalok na pangako na buhay na walang hanggan na ating inaasahan. At darating ang araw, mga kapatid, ang ating Panginoon ay darating. At tayo ay magkakasayahan kung tayo po ay magkakasama sa pagdating ng ating Panginoon na magpapakasyon doon sa langit na bayan na kanyang ginanako sa bawat isa. Ito po ang ating dalangin. Sa pagsagot po, mga kapatid ko, sa kasaganan ng ng ating natanggap ngayong gabi, at itong sama-samang awitin ang pag-ibig ng Diyos. Hymn number 92. Title ay Twice Upstairs. Pag-ibig ng Diyos, releasing. Pag-ibig ng Diyos ay higit
Tayo ay ulit na namin. Maraming salamat sa dakilang Diyos, sa gabing Diyos, sa aming mga napakinggan mga pagalitan. Dakilang Diyos, alam namin na ang iyong pag-ibig sa amin ay napakadakila. Subalit kami, Ama, ay napakahina upang aming matugunan ng bagay na ito. Subalit umaasa kami, Ama, dahilan sa iyong kapangyarihan, kami po ay umaasa na kami po ay magkakaroon ng tulad ng iyong pag-ibig. Kaya sa gabing ito ang dalangin naman. Patuloy nawa kami bigyan ng kalakasan ng pananampalataya. Bigyan kami ng sapat na kakayanan. Lalo na po sa aming mga kahinaan na kami po ay lumakad na mayroong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos ang dalangin nawa sa gabing ito. Nawa paunin namin ang mga bagay-bagay namin na pag-aralan. Upang ito po ay maging gabay namin sa aming mga paglalakbay sa liputan ito habang po kami ay nasunday sa mga ito. At sa aming pag-iwalay-walay ng gabi, ingatan po kami sa mga daan at kami makapagpapalabas sa aming mga daan. Kaya sa gabi ito, marami po salamat sa iyong pagtugon sa aming dalangin. Hindi po kami humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasalanan. Ito po ang aming samot din ng kailangan at inaasal sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus.